Kamusta na kayo mga kapatid? Alam niyo po yung ating pag-aaral sa salita ng Panginoon na itunggayon po sa ating pagpapatibay ng ating relasyon sa Kanya. Sa Sunday School, ating po tinalakay at pinag-aralan ang ating pananampalataya. Ano yung laman ng ating pananampalataya? At pagdating po sa papumagang pagsamba, atin namang tinatalakay ang ating pumapaksa na pagiging alagad ni Kristo. Ito po yung ating paglakad kay Kristo. At ngayon namang hapon, ito po naman ang ating pong pagtayo o ang pag-build up natin kay Kristo. Napakalaga po mga aral na ating ang tinatalakay sapagkat ito ay may kaugnayan sa kalaguan po ng ating pong relasyon, kalaguan natin sa ating buhay Kristiyano. Ngayon hapon nais kong anyahan kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 2 sapagkat ito po ang ating pong serye ng pag-aaral, ang pagkakatayo natin kay Kristo sa 1 Peter chapter 2. Nandito na po tayo sa chapter 2. Makalipas ang ilang buwan nating pag-aaral sa chapter 1. At ngayon ay nasa verse sa verse 6 tayo magsisimula, pero babasahin natin sa verse 4 hanggang 8. Ganito po ang pagkakasabi. Basahin natin mula sa verse 4, 1 Peter chapter 2 verse 4 hanggang 8. Pero ating pong tatalakayin ay ang verse 6 hanggang 8 po lamang. Kung nandiyan na tayo, tumayo po tayo po ng kalinga. Bilang pag-pagising ng ating mga tuhod. Bigay galang sa salita ng Panginoon. Ito pong ginagawa ng mga tao ng Diyos sa lumitipan sa aklat po ng Nehemiah. Sila po ito matayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ganito po verse 4. Lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay. Bagaman itinakwil ng mga tao, dahil may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang sinasaad ng kasulatan, tingnan ninyo, aking inilalagay sa Zion ang isang bato, isang batong panulok na pinili at mahalaga. At sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinatakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Sila'y nag-ipisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinalaga. Panginoon, may samba, hiling namin ang iyong Espiritu na siya magbigay po sa amin ng kasigasigan, init po ng puso sa pagkikinig ng iyong salita. Nawa nga po, Panginoon, hindi lamang na amin pong natutunan ang aming pananampalataya, hindi lamang na kami ay lumalakad kay Kristo, kundi nawa po, Panginoon, maging matibay ang pagkakatayo namin kay Kristo sa pamamagitan ng araw na ito. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagpupulay-bulay, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po tayo. Bilang pagbabalik aral po ng chapter 2, nabasa natin verse 1 hanggang 2, mayroon tayo bilang born again, bilang taong pinanak na muli, mayroon tayong dapat iwaksi lahat ng kasamaan at lahat ng mga natitirang paninirang puri, ang sabi dyan. At pagkatapos, mitiin natin ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago tayo sa ating kaligtasan. At ito'y magagawa lamang kung, ang sabi sa verse 3, kung natikman nyo na ang Panginoon
na siya'y mabuti. Ibig sabihin, kung kayo po ay mayroon ng tamang relasyon, kayo ay naging born again na kay Kristo, magagawa niyong iwaksi ang lahat ng kasamaan at paninirang puri, at inyong kauhawan ang malinis na espiritual na gatas ng salita. At dahil dyan, kung tayo born again na, dapat tayong nakalapat at nakaugpong sa batong buhay. Ating napag-aralan sa verse 4 na sabi, lumapit tayo sa Kanya. Ngunit ang pagkakapaliwanag po dyan noong nakaraan ay hindi lang basta lumapit, kundi dapat tayong lumapat sa Kanya. Lumapat tayo sa isang batong buhay na walang iba kundi si Kristo. At lumapat tayo sa Kanya bilang tayo naman ay mga batong buhay. Mga batong buhay tayo. At ang batong buhay na ito ay ang panulukang bato na itinatag ng Panginoon. Mahalaga ito sa Panginoon at ito rin ay mahalaga sa atin na mga mananampalataya. Natignan natin ngayong hapon ang kahalagahan ng panulukang bato sa isang gusali. Ang isang gusali at isang bahay hindi maaring walang haligi. No? Hindi maaaring walang haligi na nakatayo sa lupa sa isang matibay na pundasyon. At ang isang bahay na may matibay na pundasyon, na may haligi, tiyak, ito ay makakagawa ng isang bahay na mabuti, napapaganda, nabibigyan ng magandang mga palamuti, mga bintana, talagang magaganda ang yari dahil matatag ang kanyang pundasyon. Si Kristo ang panulukang batong yun, ang pundasyon. At tayo ay nakatayo sa pundasyon ng mga apostol. Ephesians chapter 2 verse 22, na si Kristo ang pundasyon at ang mga puro ng apostol ang siya natin namang haligi. No? Ang haligi kaya ngayon, tayo po ay nagpapaganda na, nagpapakinis na ng ating buhay espiritual bilang sama-sama kay Kristo. Kaya tingnan natin ang kalagahan ng panulukang bato bilang tayo ay mga gusali. May tatlong kalagahan po tayong makikita sa ating binasa, verses 6 hanggang 8. Yung verse 4 po, yung po ay major context na ating pinag-aaralan. Ngayon po, anong una? Ano po ang dapat nating malaman na kahalagahan sa panulukang bato na dapat tayo doon ay lumapat at umugpong upang tayo ay maging isang malakas, matibay na gusali. Unang-una po, ang kahalagahan po ng panulok na ito, ang Diyos ang naglatag nito. Napakahalaga po ng panulokang bato sapagkat ito po ay inilatag ng Diyos. Basahin natin ang verse 6. Ang sabi sa verse 6, sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tignan ninyo, aking inilalagay sa Zion ang isang bato. Isang batong panulok na pinili at mahalaga. At sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Mismo ang Diyos ang nagpapatotoo sa atin na siya mismo ang naglagay, siya naglatag ng panulukang batong ito sa Zion. Ang Zion, alam natin, ito yung sa templo ng Diyos, sa Zion. Now, ano ibig sabihin ng panulukang bato? Napag-aralan natin kung ano ibig sabihin niya. Ang panulukang bato, ito yung batong nasa 4 na sulok ng isang gusali. Pundasyon, kumbaga. May pundasyon, mayroong mga haligi o mayroong dagdag pa na nakapatong sa pundasyon at tayo naman bilang gusali doon nakapatong. Sa makatwid, tayo po ay lumalapat at nauugpong sa pundasyon. At ang pundasyon natin ngayon, na walang ibang panulukan, kundi ang mga apostol ang isang pundasyon natin. Basahin natin ang Ephesians 2, verse 20 and 22. Ganito ang pagkakasabi. Ang sabi po sa Ephesians 2, basahin natin sa verse 19. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga,
kundi kayo yung mga kapwa mamamayan ng mga banal at ng mga kaanig ng sambahay ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol. Ang mga apostol ang naglatag ng panulungan batong ito sa ating mga buhay. Ang sabi dyan, at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Then 21, sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanyang kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kung makikita natin, parang nagtatayo ng isang bahay. Una, ang pundasyon, naghukay. Pagkatapos, itinayo ngayon ang mga haligi. At ngayon, binubuo na ngayon ang katawan. At sa katawang ito, naglalagay ito ng mga sahig, mga dingding, wala pang plywood. Pero yan ang buhay natin. Unti-unti tayong nagiging buong gusali. At ang tawag dyan sa Kristyanismo ay spiritual na gusali. Tayo po ay nakaupo kay Kristo dahil sa turo o doktrina ng mga apostol. Kaya kung tawagin po ang ating iglesia sa panahon natin ngayon ay Apostolic Church. Sapagkat tayo po bumabatay sa turo ng mga apostol. Hindi po turo ng mga tradisyon, kundi apostol po. Ang sulat na ito, na sulat ng mga apostol, dito po natin na nalalaman ang katotohanan, kaya tayo naupo kay Kristo at tayo lumalago kay Kristo. So si Kristo ang panulukang bato na kinakapitan ng mga apostol na siyang pundasyon ng buong iglesia. So nakita natin ang ibig sabihin ng panulukan. At ang panulukan ito, Diyos mismo ang naglatag. Ito'y sa lumang tipan pa, 800 taon pa bago isilang si Kristo. Ito ay pinahayag na ng propeta Isaias na ganito mangyari sa mga Kristiyano. Noon, physical na gusali ang tinatayo. Pero ang kahulugan eschatologically, tayo mga mananampalataya ang itinatayo. Isaiah 28 verse 16. Ganito ang pagkakasabi. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilalagay sa Zion bilang pundasyon ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala ay hindi magmamadali o siya ay hindi mapapahiya. Yan po ang sabi. At pagdating po sa bagong tipan, ang sabi sa mga gawa o Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng sino mang sumasampalataya, walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya itong pundasyon nito ay pinahahalagahan ng ating Diyos. Itinataas niya ito. Kaya dapat lamang ng sino mang tumitingin kay Kristo, palagahan po ang pundasyon na ito at palagahan ang gusaling ito. Now, kung titingin yung bahay, mayroon kang haligi, tapos mayroon na itong konting bahay, may mga pamakuan na, tapos may dinding, may kapur, may bintana. Tayo yun. Kung hollow blocks naman, hindi nilalagay yung hollow blocks. Ngayon, kung ang hollow blocks na yun ay kulang sa gitna, masasabi ba natin kumpleto yung pader? Yung isang hollow blocks na yun, ikaw yun. Kung wala ka sa spiritual na bahay, masabi ba natin maganda ang yung dingding? Magandang patutuo ng iglesia. Kung isa sa atin hindi nagmamahal at nagpapalaga sa ating pong pagtitipon bilang mga tao ng Diyos na itinatayong gusali kay Kristo Jesus, hindi po maganda. Kaya nga, ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11, ganito ang pagkakasabi. Kaya't siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa,
at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yung po yung patutuo natin bilang gusaling espiritual na itinayo at inilapat kay Kristo. At alam natin na ang iglesyang ito ay natayo kay Kristo sa pamagitan ng mga aral at doktrina ng mga apostol. So, isinasakatuparan ng Diyos ang lahat ng ito batay sa kanyang kasulatan sa Lumang Tipan. Ang iyong pagiging Kristiyano at ang iyong pagiging kabilang sa espiritual na gusali, hindi dahil sa ginusto mo lang, hindi dahil sa ikaw ay pinili, nilagay dyan, hindi dahil ikaw ay nilagay na kabilang sa iglesia, kundi ikay sinuri ayon sa pamamaraan ng Diyos, kanyang salita, dahil ikaw ay itinalaga bilang katuparan ng layunin ng Diyos sa Lumang Tipan pa lamang. Kaya nga pasalamat tayo, mga kapatid. Kung tayo po ay kabilang sa katawan ni Kristo, sa gusaling espiritual, napakapalad natin sapagkat hindi mabubuo ang isang gusaling espiritual kung wala ang bawat isa sa atin. Ngunit, hindi naman tayo tatayo kung hindi po tayo nakalapat sa bato at nakaugpong sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoon. Si Jesus ang batong panulot, di ba? Siya ang ating cornerstone. Kaya nga, sa preaching, sa pangangaral ni Pablo, sabi niya, hindi ko itinahiya ang ebanghelyo ng Diyos sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya. At sa lahat ng sumasampalataya, sila ay napapabilang sa mga hollow blocks, kumbaga, sa isang espiritual na bahay upang mabuo ang gusali. Inilatag ito ng Diyos. At ang paraan ng pagsemento sa atin dito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, hindi sa ating mabubuting gawa, hindi sa ating pagiging mabuting tao, hindi sa ating pagiging banal, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaya tayo natayo bilang isang espiritual na gusali na inilapat kay Kristo at iniugbong kay Kristo. Kaya ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay nakalapat na at nakaugbong kay Kristo? Yakin natin, sapagkat kung hindi, wala po itong kabuluhan. Sayang lang po ang ating lapid at ating pagsama-sama na hindi po tayo nakaumpong na totoo at nakalapat kay Kristo. Ang ikalawa, yung po ang dapat natin tignan dyan. Mahalaga po ang panlulukang bato sapagkat ito ay inilatag mismo ng Diyos. Kaya ang pagkalatag ng panlulukang bato ito, katuparan lamang ito sa ipinangako ng Panginoon sa Lumang Tipan. At ngayon, ano ba po ang nagaligo? Verse 7, basahin natin. Ang sabi sa verse 7, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi na nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng pagulo. Ano pong nakikita natin dyan? Hindi lamang na ang panulukang bato ay inilatag ng Diyos, ikalawa, ang panulukang bato ay mahalaga sa mga mananampalataya. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Bakit po? Bakit napakahalaga? Ang sabi po sa ating teksto, sa verse verse 9, I'm sorry, verse 7, ay verse 6 pala. Ang sabi dyan, sa kanya ay hindi mapapahiya. Hindi ka mapapahiya bilang isang mananampalataya. Mahalaga sa iyong panulukang bato. Bakit? Dahil hindi ka kailanman mapapahiya. Unang-una dyan, ang sabi sa pangako sa John 3:16, kaya nga lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus upang ang sino man na sumasampalataya sa kanya hindi mapapahiya,
Bagkus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yun. Hindi ka talaga mapapaya sapagkat katiyakan ang iyong patutunguhan. Ang sabi ni Jesus Christ sa John 14 verse 6, ako ang buhay, ang daan, at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa Kanya. Hindi ka mapapahiya, mga kapatid. Isang malaking kahihiyan, naniniwala ka kay Jesus, pero pagdating sa kaulihan, patungo ka pala sa iba pa. Patungo ka pala sa napamakan. Isang kahihiyan yan, na ikay umaangkin, na ikay mananampalataya ni Kristo, pero iba yung iyong patutunguhan. Pero sa totoong mananampalataya, hindi ka talaga mapapahiya dahil sigurado ka ka sa iyong patutunguhan. Kasama ka ng Ama, na maaari kang bumagsak sa mga mabibigat na pagsubok, maaari kang bumagsak sa mga tukso, sapagkat prone pa tayo sa temptations, prone pa tayo sa kasalanan, mga kapatid, ngunit hindi mawawala ang iyong katiyakan. Hindi mawawala. Sapagkat, ang sino mang niligtas ng Diyos, kailanman ay hindi pamamay. Now, napakalaga po ang panulog na ito. Si Jesus, ang batong buhay. Sa iyo na mananampalataya. Bakit? Sapagkat dito ka lumalago. Kung wala ka doon sa spiritual na tahanan, hindi ka talaga lalago. Gaya ng ating pag-aaral kanina sa preaching sa umaga. Hindi pwedeng ikaw maging Kristiyano na hiwalay sa katawan, na hindi alagad ni Kristo. Sapagkat kung alagad ka, habang buhay, mag-aaral ka, tuturuan ka, at kasama si Kristong lalakad sa buhay mo habang ikay lumalago. At hindi ka mapapaya. Tingnan sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7a, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya ay mahalaga. Ito ba ay nararamdaman ninyo at napangawakan ninyo na mahalaga talaga si Kristo sa inyo? Ito ba ay inyong pinanghawakan? Ito ba ang ating ngayong panindigan na mahalaga si Kristo sa akin? Alin ba ang mahalaga sa inyo? Anong mahalaga para sa akin? Alin ang mas matimbang sa buhay ko? Si Kristo ba? O ang mga bagay sa paligid ko? Pero sa mga mananampalataya, si Kristo na panulungang bato ay napakalaga para sa Kanya. Sapagkat itong si Jesus, kung tawagin niyan, hindi lamang batong buhay, kundi siya na tinawag na tinapay ng buhay. Kung siya'y tinapay ng buhay, siya nagbibigay sa atin ng kalusugang espiritual. At hindi lamang siya tinawag na buhay na bato at tinapay na buhay, kundi siya tinawag ding tubig ng buhay. At kung si Jesus ang siyang tubig ng buhay, ito magbibigay sa atin ng katatagan at kalakasan, energy, power, effectivity. Siya po ang tubig ng buhay. At hindi lamang tinawag na tubig ng buhay, kundi siya'y batong buhay. At kung walang batong buhay sa iyo, wala kang katatagan. Wala kang katatagan. Kaya para sa mananampalataya, napakalaga po ang panlulugang batong ito. Hanggat wala kang Kristo, wala kang magagawa sa buhay na ito. Alam niyo ba? Sabi nga ng Panginoon, siya yung puno ng ubas. At ang kanyang mga alagad na sumasampalataya sa kanya ay mga sanga. Ang mga sanga, hindi siya makakapamunga sa kanyang sarili. Walang sanga na hiwalay sa katawan, mamumunga. Wala po. Maliban lang kung inimarkot, ano? Markot ba yun? Yung puputuling sanga, may bunga natin kakabit ngayon sa pinya. Aba, kalain mo yung pinya, namumunga ng santol. Pwede ba yun? Hindi ata, ano? Siguro maraming bulaklak sa ibang bulaklak, ano? Pero, ang isang sanga, hindi siya makapamunga sa kanyang sarili. Kailangan, siya'y nakakabit, siya'y nakaupong, siya'y nakalapat doon sa puno upang yung nakukuhang sustansya ng puno mula doon sa kalaliman ng kanyang mga ugat, yun din ang lalabas sa mga sanga. At ang mga sangang ito ay namumunga dahil siya'y nakakabit sa puno.
Ganon din naman, kung si Kristo ay batong buhay, tinapay ng buhay, at siya'y tubig ng buhay, buhay po ng Diyos ang lumalabas sa atin. Nagbubunga tayo ng bunga ng Diyos, bunga ng Espiritu Santo. Kaya napakalaga po ang panlutang batong ito para sa mga pananampalataya. At ikatlo, hindi lamang na mahalaga ang panlutang ito dahil inilatag ng Diyos. Hindi lamang ito'y mahalaga dahil ito'y mahalaga sa mga mananampalataya. Pero mabigat po rito, pangatlo, sa verse 8, ang panlutang batong ito ay kapahamakan sa mga tumatanggi. Verse 8, sabi, at isang batong nagpapatisod sa kanila, at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila itinalaga. So nakatalaga na ba ngayon yung mga hindi maliligtas, mga kapatid? Well, sa kabuuan ng pagkasuberano ng Diyos, talagang nakatalaga. Pero habang tayo nabubuhay, taglay natin ang ating responsibilidad. Pag pumasok ka sa malapad na daan, nakatalaga ka sa pamakan. Pero ang Diyos mabiyaya, naglagay siya ng makitidadaan upang itong iyong pasukan at daanan nang sa ganon, ikay hantong sa buhay na walang hanggan. Dahil itong mga taong ito, tinanggihan si Kristo, doon sila babagsak sa kapamakan na itinalaga na ng Diyos sa kanila. Yan po magkakasabi. At isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Yung pagkakatisod po rito, mga kapatid, kumbaga sa atin, istorbo sa buhay natin. No? Kayo ba pagka, halimbawa, lalakad kayo sa landas, ano? Nasa landas may nakalagay na bato, nainis kayo dahil iikot pa kayo, iiwasan ninyo. Hindi mo itong sisipain dahil ikaw masasaktan. Ikaw pa mapipilayan. Di ba? So, ang dapat, ay yakapin mo at talagang ilagay mo sa tabi. Doon sa mga hindi po maliligtas, si Kristo sagabal sa buhay nila. Sagabal sa trabaho, sagabal sa relasyon, sagabal sa pagkakita ng pera, sagabal sa kanilang mga layunin, istorbo lang. Ito'y nag-aagaw ng panahon sa atin. Pero ang sabi, imbis yung bagay, yung bato na nakakaistisod sa iyo, ito'y nagiging bato para ikababagsak mo. Ito pa ang magiging kapahamakan mo. Imbis na ito'y iyong tagapagligtas, ito ang dudulot ng ulo mo. Yan po yung sabi ng katitisyunan dito. Iba naman yung katitisyunan sa kapatid. Halimbawa, ako naging katitisyunan. Bakit? May bisyo ko, nakita ng aking kapatid, ginaya niya ako. Kaya yung kasalanan ko, yung bisyo ko, ginagaya niya, naging katitisyunan ako. Pero kay Jesus, pag sinabing katitisyunan, yung kaligtasan mo, ang siyang magpapahamak sa iyo. Napakabigat po, no? At tinukoy dito, particularly, those who do not believe Christ. Napakalinaw po dyan. Ang mga sumasampalataya, alam natin, hindi sila mapapahamak, kundi tanging yung tumatanggi lamang kay Kristo. Sino ang mga tumatanggi kay Kristo? Sa tingin ninyo. Kaya sabi niya, napakalinaw. Sa verse 7, bandang ulit. Ang sabi niya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok. Sabi 7, kaya sa inyo na nanampalataya, siya'y malaga. Subalit sa mga hindi nanampalataya, sa mga hindi nanampalataya, si Kristo ang kanilang katitisyunan. Paano nating malamang hindi sila nanampalataya? Kilala nila si Kristo, naniniwala naman sila kay Kristo. Ang kasagutan sa verse 8 din naman, kalagitnaan, ang sabi, sila'y natisod dahil sa pagsuway sa salita. Sumusuway sila sa kalooban ng Panginoon. Bakit sila sumusuway? Hindi sila sumasampalataya. At dahil hindi sila sumasampalataya, tisod sila kay Kristo. Ayaw nilang agawan sila ng oras ni Kristo. Ngayon, tanong natin, nakalapat ka ba kay Kristo? Natutuwa ka ba sa tuwing ikaw ay makikipagtagpo kay Kristo? O nagiging abala
hadlang sa mga lakad mo. Diyan ko nakikita kung sino yung hindi sumasampalataya. Para sa kanila, abala sa oras si Kristo. Bakit kanyo? Yung katuwiran ng mga tao. Hindi sila nagtitiwala kay Kristo na siyang tagapagligtas dahil mayroon silang ibang paraan ng kanilang kaligtasan. Alam mo na, sabihin na, bakit si Kristo na lang nakapagligtas? Mayroon silang ibang paraan ng kaligtasan. Pero hindi na alam, sa kanilang pagtanggi kay Kristo, kung sabi sa banal kasulatan, maliit na ba ito, pero lumalaki ng lumalaki, hanggang sa ito ang kanilang ikamamatay. Hindi maaaring lumiit si Kristo. Siya'y lalong lumalaki upang ikaw ay kayatin na magsuko ng buhay sa dahil nakakalan ng mga tao ito, pwede silang maglagay ng pundasyon ng kanilang kaligtasan. Pwede silang magkaroon ng ibang pundasyon. Kaya nga, habang sila hindi sumasampalataya kay Kristo, lalo silang nabibiin sa kanilang kapamakan. Hindi yung sabi sa John 3:18. John 3:18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Hindi hinahatulan. Kaya yung panampalataya dyan, keep on believing. Kaya nga, sila din naman ay hindi rin patuloy na hinahatulan. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Yung sabi dyan, ang hindi sumampalataya, meaning to say, ang patuloy na hindi sumasampalataya, nahatulan na. Kaya the more na sila po ay nainis kay Kristo, hindi sila sumasampalataya, naniniwala, the more naman na sila ay nahatulan na. Sapagkat sabi dyan, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Mahirap yata yan, Pastor. Naniniwala mo kay Kristo. So, sampalataya sa Kanya. Pagkabago bumaba ng hagdanan, nananalangin ako sa Kanya para ako iligtas sa pamakan. Alam niyo, preaching nung Sunday, ni Brother Arman, naman ba yun? Na maraming tao ngayon, ginagamit lang nila ang Diyos pagka gusto sila iligtas, nagbiyahe, no? Sila ipagpalain, pero never na isinuko ang kanilang kaluluwa kay Kristo. Ang gusto lang nila, gabay. Kaya itong kapila ng mga tao, naniniwala mo kay Kristo. Grabe naman. Pero sabi dyan, iba po yung paniniwala dahil sinusunod nila ang salita ni Kristo. Pero kung buhay mo, saliwa pa rin sa kalooban at salita ni Kristo, aba, tsakin mo, suriin mo kung ikaw ba ay sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sumasampalataya, sinusunod ang Kanyang salita. Hindi sinasalungat. Kahit kilala mo pa ang Diyos, pero salungat ang buhay mo sa Kanyang kalooban, wala tayong katiyakan dyan. Ikaw ay nahatulan. Bakit sila ay nahatulan? Well, doon sa ating binasa, John 3:18, sa 19 naman, sabi, at ito ang kahatulan, naparito ang ilaw sa libutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ayaw nilang sumuko, ayaw nilang isuko ng kasalanan tong buhay ko, Panginoon. Ayaw ko ng liwanag. Ayaw ko ng katotohanan. Sayang ang buhay ko. Ang laki na ng aking ibinuwis dito. Noong araw ganyan katuwiran ko sa inumin, sa alak, sa sigarilyo. Ang laki na ng gasot sa inom ito. Ang laki ng gasot sa ito na lang kaligayahan ko. Sayang naman, ititigil ko pa. Pero ang sabi dyan, sa ating talata, naparito ang ilaw para ilagdag ka sa iyong kadiliman, pero ayaw mo. Nananatili ka pa rin sa buhay madilim. At iniisip mong nasa liwanag ka na dahil tumatawag ka naman sa Panginoon.
Do you remember this? Matthew 7:21. Hindi ka tumatawag Panginoon, Panginoon ay pagbubuksan ng langit, kundi tanging yun lamang tumutupad sa kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Sampalatayanan mo ang anak. Ringgin mo siya. Kaya, yung imbis na minaliit nila ang bato na si Kristo, yung panulo, pero sa kanilang kalagayan, yung maliit na tingin nila kay Kristo, napakalaking bato itong babagsak sa kanila. Yun ang hahatol sa kanila, ang kanilang kawalang pananampalataya. Ito mga tao ito, sa kaiwas nila, kaiwas kay Kristo, naging panulutang bato para sa kanila. Ibig sabihin, the only hope they have. Nagiging foundation ng kanilang buhay yun. Sa kaiwas, si Kristo ngayon ang pinakapundasyon ng buhay nila. Tanging pagkas. Pero dahil sa kaiwas, ito ang kanilang ikadadapa. Tingnan yung sabi sa Psalms 118 verse 22. Psalms 118 verse 22. Ganito ang pagkakasabi. Sorry. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging paglulok ng mga bato. At ito ang ipapabag sa akin. Luke 9:26. Ganito ang sabi. Sapagkat ang sino mang ikaya ko at ang aking mga salita ay ikaya siya ng anak ng tao. Pagdating niya mula sa kanyang kalawalatian at sa kalawalatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Ang sino ang daw magkahiya kay Kristo bilang kanyang panlutang bato, ikahiya din siya ng Panginoon. Itong batong babagsak sa kanila at dudurog sa kanilang buhay. Now, bakit hindi sila sumasampalataya? So verse 8, sila ay natisod dahil sa pagsuway sa salita. At dito naman, sila ay pinalagyan. So yung kanilang pagsuway sa salita, tanda ng kawalan pananampalataya, tinanggap lang nila kung ano yung nakatalaga sa mga hindi sumasampalataya. Ano na talaga? Kapamakan, kadagdagan ng buhay. So ano po pinapaiwapit dito sa atin, mga kapatid? Paalala ko lang, kasi naman sa atin dito, na alam mo yung hindi pa sinusuko ang buhay mo kay Kristo, o hindi pa sinusuko ang kasalanan minamahal mo. Dahil sa akala mo makapagtatayo ka ng ibang panulukang bato, umaharap ka sa matinding kasawian. Kung naghahanap ka pa ng sarili mong batong panulok na yung kaligtasan, wala kang makikita. Pinaka-dakilang, pinaka-righteousness na maaaring mong magawa sa mundo ito sa harapan ng Diyos, basura, basahan lang yan sa Diyos. Napakabahong basura. Lahat ng kaya mong gawing righteousness before God. Ay wala kang ibang pundasyon kay Kristo ang sumuko, bumiting, at talaga ang bukas. Ikalawa, sino ang tumatanggi kay Kristo bilang kanyang kaligtasan? Ito yung dahilan para sa kanyang ikadadapa at ikababa. Hindi dahil sa laki ng kasalanan mo, hindi rin sa liit ng kasalanan mo, hindi rin sa iyong katuwiran, hindi rin sa iyong kabaitan, kundi dahil sa iyong pagtanggi. Walang kasalanan na maaaring kumigit sa biyaya ng Diyos. Wala rin katuwirang gawa na maaaring makapagtanggi
sa Panginoong bato ng kaligtasan. Kaya pag-asa natin, pag-asa ninyo ay ang magsuko ng buhay kay Kristo. So anong aral? Huwag na tayo magpakaiwas-iwas pa. Huwag na tayo magpakaiwas-iwas pa dahil ng araw, madadala pa tayo. Madadala pa tayo. So bilang mga Kristiyano, mahalin mo ang panlukan mong bato. Sapagkat ito'y nilatag ng Diyos para sa iyo at ito'y mahalaga para sa iyo. Ang hindi nagmamahal ay yung lamang tumatagi sa kongreso. Tayo manalangin. Panginoon, tunay Lord na bilang mga tao ninyo, mga ipinanganak na muli, hindi lamang Panginoon na kami dapat ay sumasampalataya, kundi dapat kami po'y nakalapat sa batong buhay bilang mga batong buhay. At hindi lamang nakalapat, kundi nakaugpong. Sapagkat hindi kami magkakaroon ng buhay sa ating sarili, malibang kami nakaugpong sa batong buhay. At bilang gusali, Panginoon, nawa tumibay ang aming pong pagkakaugpong na lumalago ang aming pong buhay, ang aming samahan, ang aming pagiging mga anak ninyo. Pahalaga namin ang isa't isa sapagkat kami po ay mga bahaging batong espiritual sa isang batong gusali na iyong pong tinatayo. Simula ngayon hanggang sa katapusan ng panahon. Panatilihin niyo kami, Panginoon, sa panulukang ito. Sapagkat maliban sa panulukang ito, wala po kaming matatagpo ang kaligtasan at buhay. Apart from Christ, we can do nothing. Maraming salamat po in Jesus' name.